kailangan maging handa at alerto sa panganib na maaaring idulot ito. Kaya naman ang mga babaeng tanod ng Barangay South Triangle agad na rumonda para iligtas sa mga pamilyang nasa kalye. Ginagawa namin ng rescue operation doon sa mga pamilya na natutulog sa kalye, yung mga batang nagkalat sa kalye, para pangalagaan at bigyan sila ng protection, lalo na ngayong tag-ulan. Kasing kanino na Bravo, may sasakay dyan. Bago mag-operation, nakikipag-coordinate kami sa ating local government, Quezon City, sa Quezon City Social Services and Development Department. Lagi silang bumabalik eh. Nagre-refuse sila na matulungan sila, pero bumabalik pa rin matulog sa kalye. So binabalik-balikan pa rin natin sila. Dalawang beses namin siya na-rescue. Ang sabi niya, ayaw niya tumanggap ng tulong, aalis na lang siya. Sabi niya, ang tagal-tagal naman kasi ng tulong na ibibigay niyo sa amin. Siyempre, ang tulong, ina-assess pa ng ating, ng mga social worker. Wala ka naman kukunin dyan eh. Ano bang gusto mo? Talaga kayo ang nasusunod, hindi kami? Oo. Hindi parang awa ko na ka? Hindi naman po ang matay ka na ulo mo. Hindi natin sunod na, huwag ka na matigas ha? Sandali tayo. Sige lang ako, di ba? Pag-rescue operation, kami nakapon, yung mga babae, kasi pag-handle ng mga women, ng family, at ng mga children, particularly sa mga bata, kailangan babae mag-handle, kasi with care. Wala naman po kami ibang matuluyan dito sa Maynila, kaya dito lang po kami natutulog. Hindi po kami pwedeng umuwi ng Cubao dahil may ano sa akin doon. Doon po ako nasaksak ng asawa ko at di ako pwedeng umuwi doon. May kaso po kami doon. Ay, bitawan mo ang hindi, interview lang po kayo para ma-interview kayo, matulungan kayo, ha? Yung pangatlong babae, parang ayaw niya may interview siya. Tapos gusto niya matutulog lang siya doon kasi sa gabi lang naman daw sila doon eh. Sa araw wala sila. So, yun ang dahilan niya. Tapos ayaw niya matulungan siya. Ayun na ako kayo, tulungan namin kayo, kakain kayo doon, pwede kayo magpahinga, tapos para malaman natin ano ba talaga yung problema nyo. Karamihan naman sa nire-rescue natin, yung first, galit sila eh. Ayaw nilang magagalaw sila. So, siyempre, i-approach mo sila ng ganito, gusto namin kayong tulungan, ano ba talagang problema, para hindi na kayo babalik sa kalye. So, nagkakalma naman sila. Dinadala namin dito sa barangay kasi nandito naman yung mga social worker na mag-interview sa kanila. Tapos may nakahanda rin pagkain para sa kanila. May banig. Yan din natin siya hanggat hindi na po-process yung mga papers nila kung saan sila dapat dalhin. Ini-interview sila ng social worker, kinukuna yung personal profile nila, yung families nila, yung provision, nandun lahat. So ano ba yung mga trabaho nila, nandun lahat yung yung tungkol sa sarili at saka sa pamilya. Tapos yung problems. Tapos tinatanong din sila ano ba yung problema na, ano ba yung pwedeng maitulong natin para sa kanila na hindi na sila babalik sa kalye. Babalik din kayo sa lugar nyo. Wala kami ninakaw sa inyo para ikaw nyo. Wala nga. Huwag po kayo magmumura ho. Kaya wala ho kayo pupuntahan kung ganyan ho laman ang bibig nyo. Ilagay nyo sa tama. Kayo nga lang uhuli kami, ninakaw ba kami sa inyo? Ilalagay lang po para sa hulihin nyo. tama. Ilalagay. Ninakaw namin sa inyo.
Huwag kayong tirahan, bibigyan mo. Kung may bahay kami, hindi nyo kami makita sa kalsada. Bigyan nyo kami bahay para hindi kami maglabas ng bahay. Lahat na ibigay nyo sa amin para hindi kami maglabas-labas ng bahay. Maghanap buhay. Nangangalakal kami para may lang malamon. Hindi pagnanakaw. Tapos na ma-rescue, based on the assessment ng social worker, dun sa nila, alam na agad ng social worker saan sila dapat dalhin. Pagdating naman sa shelter, hindi ko alam gaano sila tumatagal. Kasi syempre, inaano pa yung assistance na pwedeng ibigay sa kanila. Hindi naman agad-agad na ibibigay naman agad sa kanila eh. Mga 1 week or 2 weeks, doon muna sila. They keep on coming back. Bakit kamo? Sa hirap ng buhay. Kasi iba kontento na sa kanilang sitwasyon eh. Ano kailangan sa counseling? Para iangat nila yung ngayong sitwasyon nila. Kung mga mamamayan na nakakita ng ating mga street dealers, na mamalagi sila sa kalye, nakikita yung kahirapan na dinaranas nila sa kalye, siguro i-approach natin sila na sana handa naman tulungan sila ng ating gobyerno. Kung dito naman sa barangay, pwede ko rin kami puntahan para matulungan namin sila, para madala sila sa ahensyang karapat-dapat para sa kanila, para sa mga karapat-dapat na tulong. Maraming salamat mga igan sa patuloy niyong pagsubaybay sa aming programa. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako naman Arnold Glavio. Ito ang Rescue Alerto sa kaligtasan mo.